Hey guys, welcome to my channel. So habang nag-i-edit ako, naisip ko gumawa ng reaction video regarding sa isang vlog ng kababayan natin na nasa Canada. So a few hours ago, after naming mag-dinner, na-mention ng misis ko na, uy, alam mo ba yung mga taga-Canada galit sa atin? galit sa US, no? Regarding sa nangyayaring tariff wars between Canada and US. And with that, sabi ko siguro mas maganda na nagawan ko na lang ng reaction itong video ng kababayan. I have nothing against this guy. Actually, pinapanood ko nga siya, si Kuya Puto sa Canada. And sabi naman niya, hindi talaga siya into politics. True enough, nung pinanood ko yung video niya, parang nakukulangan ako. Kaya siguro, sabi ko gagawin ko ng reaction video. Yung thumbnail pa lang ng ng video niya, no? Kaya napangiti ako Alagay, lagot ka USA. Lagot ka US. So tama naman siya na wala siyang alam sa politics. Sa kung anong nangyayaring politics ngayon. Yan. Yun, lagot ka US. Kaya napatsyakil ako Kasi lagot ka talaga. Talaga lang. Canada strikes back at USA against Trump's tariffs, no? So, yan pa lang. Lagot talaga, lagot. Talaga lang So, gagawin natin ng reaction yan. Okay, so taxes is getting a TurboTax app. Dali. Yan. Kuya, welcome back to Kuya Tariff. Ngayon, February 2nd, Canada retaliated. Yes, sumagot po si Canada. Okay, proud na proud siya, gumanti or sumagot ang Canada. Sumagot po si Justin. Courtesy of their beloved Prime Minister Justin Trudeau. Mahal na mahal nila yan. They love Justin Trudeau so much, binoto nila 3 times ba yan? 2 times or 3 times? Yun ang pag-uusapan natin dito sa video na to and how this affects us as Canadians. Anyways, sumagot na po siya. Sa living po dito, ang mahal. Lahat po mahal yung buhay. Yeah, mahal. Mahal ang kumusta naman yung housing dyan, di ba? Kaya nga naghigpit sa legal immigration kasi halos hindi ma-afford ng mga Canadians yung housing. To the point, may nababalitaan kami, may mga Filipino Canadians siya tumitira lang sa kwarto, ilang tao, ibig sabihin sa isang bahay, kada kwarto pinapaupahan per pamilya, parang style na rin, third world country. Pakinggan natin yung sinabi ni ng beloved Prime Minister. I'm very curious to know. And 10% on Canadian energy. A decision that should the elect to proceed with should take effect on Tuesday, February 4th. So February 4, start na ng tariffs 25%. Tonight, first, I want to speak directly to Americans, our closest friends and neighbors. Actually, Mr. Prime Minister Justin Trudeau, we are not friends. Yan ang na-realize ni Trump at ng mga nagising na ng mga Amerikano dito. We are not friends. Hindi tayo magkaibigan. Never tinuring ng Canada na friend ang USA. Okay? So, may babanggit din dito si Justin Trudeau, yung pagtulong-tulong niya dito sa amin, sa USA, nung nagkaroon daw ng wildfire, nung nagkaroon ng Katrina. Well, ginawa mo yun kasi meron kang personal interest. This is a choice that, yes, will harm Canadians, but beyond that, it will have real consequences for you, the American people. Oops, hindi, no? It will do more harm sa Canada kasi doon sa hindi nakakaintindi, no? Canada needs the US more than the US needs Canada. Mas kailangan nila kami. As I have consistently said, tariffs against Canada will put your jobs at risk, potentially shutting down American auto assembly plants and other manufacturing. So by that time na magsara yung mga ganyan, talagang
sagad na sa sadsad na sa lupa ang pagkabagsak, mauuna silang babagsak. Alam nila yan. So may nabasa akong mga comments, mga Canadians, talaga mga true Canadians hindi Filipino Canadians. Ito, sabihin ko na. Okay, so yung mga true Canadians, alam nila yan, yung sitwasyon na yan, na mas kailangan nila ang US kesa kesa US, kailangan ng Canada. In terms of business, economy, mas kailangan ng Canada ang US. In terms of security, mas kailangan ng Canada ang US. Ano ibig sabihin? Pag sinakop ang Canada for whatever reason, ng kahit sinong country, sa tingin nyo, kaya ipagtanggol ng Canada yung sarili niya? Napaka-woke ng Canada. Remember, Canadians, you voted for this. Binoto nyo na ng 3 beses ba yun si Trudeau? So, anong nangyari? Pinahina niya ng husto yung Canada, nag-concentrate sa carbon tax, nag-concentrate sa tampons sa mga male restrooms, yung lahat ng mga wokeness BS, dyan nag-concentrate ang pamumuno ni Trudeau. So, napakahina ng Canada. Kaya imagine niyo kung mag-imagine kayo kung anong bansa ang pwedeng sumakop sa Canada. Sa tingin niyo makakapalag ang Canada? At sasabihin ng US, okay, wala, hands off kami, hindi kami tutulong. Sa tingin niyo magsusurvive ang Canada? Hindi. And isa yan sa na-realize ni Trump na sabi niya, oy, freeloader tong Canada. Nakikinabang siya sa security na pinoprovide natin, pero anong napapala natin? Si Trudeau, bata ng WEF. Doon sa hindi nakakaalam, World Economic Forum, yan na yung pinupush nila, New World Order na agenda, na One World Government, yan, mga woke, yan, isang, they are the same people. Di ba? So, ituloy natin yung video. They will raise costs for you, including food at the grocery stores and gas at the pump. They will impede your access to an affordable supply of vital goods crucial for U.S. security, such as nickel, potash, uranium. US security, pero yung Canadian security, naisip ba ni Trudeau? 'Di ba? Puro carbon tax ang iniisip, climate change agenda, mga woke, Steel and aluminum. Canadians ang maapektuhan nito. Pati po yung mga American workers, mga American citizens, mga American residents, all of you guys, all of our brothers and sisters down south. Tama na may sinasabi niya, lahat maapektuhan, pati kaming nandito sa US. Pero hindi niya sinasabi na they will get the worst end of the rope. Mas malala maranasan nila. One-way street. Because over the decade, Anyway, kasi yung reasoning niya, parang pinaparating niya na equal lang Canada saka sa US in terms of power, in terms of economy. That is not the case. Buti kung ganun, no? Na talagang masama para sa amin sa US, hindi. Parang birth pains eh. Kung gusto natin may mangyaring pagbabago sa Canada, well, eto na yon. the USA has always been our very biggest and our closest trading partner. We depend on many things back and forth with them, diba? There's a lot of resources and services they need to operate. And, Many years ago, geography has made us neighbors. History. Okay, ito yung mga style ng mga trapo. Magaling mag-research or yung mga researchers niya para matatalinhagang pananalita. Kung naloko kayo nito, well, hindi na ngayon. Made us friends, economics has made us partners, and necessity has made us allies. We're That rang never true for allies. many decades prior to President Kennedy's time in office, and in the decades since. From the beaches of Normandy to the mountains of the Korean Peninsula, from the fields of Flanders to Diyan the streets of magaling ka Kandahar, we have fought and died with Canada. Well, yung mga times na kailangan natin ng support ng Canada, yun ang yun yung mga crucial eh. No? Unang-una, alam niyo ba yung Canada na ikipag-partner to sa China? Ikipag-partner to the point na pati yung military nila, nagpapadala ang Canada to China to train
with misinformation, mga ganon, mga psyops. Yan, talaga partner sila sa ganyan. Not to punish us. Anyway. So, ano pa, hanapin ko na yung inputs ng kababayan natin para Po, ma-correct ko siya. call him JT. He gave a little speech about the history of Canada and the United States. Dyan magaling yung mga trapo eh. Yung matalinhagang pananalita eh. Pero those are just words. How lagi po silang tulong-tulong, lagi po silang magkasama, lagi po silang, you know, you got my back, I got your back, and how, you know, full of authority, right? Because kaya nga siya yumaman eh, in the world of business. Okay, he's dealing with ito mag-ano ako about, kasi may comment siya about Trump. relationship like for God knows how many years, okay? Over a century maybe, I don't know, Yeah, but it's mag-comment. been going on like that for many, many years. The relationship has So matagal na nakikinabang ang Canada sa USA. Basically ganun lang yun. Yun ang sinasabi ni Trump eh. been good, and you know, one country always supported the other. But nagkakaganito ngayon. Okay, ito ang kulang kay Kabayan. Hindi niya alam, I don't know kung hindi niya sinabi or hindi niya alam yung totoong reason of the reason behind the tariff wars. Para bang ang gusto niya nitong sabihin, all of a sudden, naisipan lang ni Trump na, uy, bigyan namin kayo ng 25% tariff all out of the blue. Dahil gusto lang namin kayo i-bully. See guys, ganito kasi yan. Si Donald Trump, okay, he's a billionaire business tycoon. Alright, so he's not new to negotiations. He's not new to dealing with people. He's not new, Alam niya to kung ano dealing mas maganda with, sa Amerika. people of authority, right? Because kaya nga siya yumaman eh, in the world of business because that's what he's good at. And now, he's not in charge of his own business anymore. He's in charge of something bigger, which is the United States of America. Actually, kung magsalita siya, pa Trump na maging presidente, hindi niya ba alam na second term ni Trump to? Na para bang, oy, first time ko maging in charge sa Amerika, ganito gagawin ko, itatarif ko sila, tarif. Parang, kung talagang hindi niya, ba? Donald Trump, he's implementing the same principles that he used to become successful in the business world Ngayon, while he's president right now. And unfortunately, second term ni Trump. tandaan nyo, nasa eskwelahan tayo. Ito, maganda to. There's always that one bully, that, is strong and, he pushes everybody around because he can. And there's always that weak person that, gets picked on all the time, right? In my opinion, unfortunately, I think Donald Trump has always thought that our leader, JT, is weak. Everybody knows that. Ang hindi na lang nakakalam yung mga taga-Canada eh. Hindi na, kayo ba, personally, kung kayo taga-Canada, sa tingin nyo, strong leader si Justin Trudeau? Ha? Talaga? That's why ngayon, kung ano-ano tinatapo niya sa Canada because he probably does not believe that JT has got the strength, the smarts, and I'm sorry, or even the balls to answer him back. But thank God, Pasalamat siya. he's doing something about it. So hopefully this works out. Kasi walang choice si Justin Trudeau, guys. Wala siyang choice. Kaya, pakitang, niya lang yan, na siya, anong tawag doon? Nagtatapang-tapangan siya. Okay, basa tayo ibang comments, kuya. Keep it that way because aligning yourself with Trudeau, with you acknowledge that you do not know anything of politics, your decision will be erroneous with proper knowledge. Have another Yan. I will not elaborate with the facts, Kuya Calvo, that you are not, if you will present a political view, please dig deeper. So, yun nga, hindi niya alam. Hindi alam nung I am Cabo, and yes, I really don't care much about, I'm more interested in money. Okay. I was moved away. Your Prime Minister reminded the US of Canada's empathy hospital during the blah, blah, blah. That's BS. Thank you sa info, viewer from Burbank, California. But bottom line, taga-California.
But because Canada administration is not willing to comply with America's request with regards to illegal immigration to secure the border lightly, this is very alarming. However, God has plans. Ayaw kasi makinig ng Canada, di ba? Yes, sir, Canada administration is not their most desirable at the moment. Majority of Canada is paying for it, unfortunately. So, alam mo naman pala pero ba't hindi mo minention sa video mo kung bakit ginawa ni Trump yun? Ba't ang explanation mo, nambubuli lang si Trump, no? Ito mo, nagulat ako dito taga California to, which is a liberal state, no? Ha? Napaka-liberal. Alam niyo ba, isa sa mga reasons kung bakit, actually major reason yon kung bakit nag-implement ng tariff si Trump na 25% sa Canada and Mexico is because of illegal immigration, no? Imagine niyo guys, nagulat nga ako so pag ikaw pala nagpunta ka ng Mexico, papapasukin ka lang, tapos sabihin mo, pupunta ako sa US So parang ginagawa nila, dinadaanan lang nila yung Mexico and Canada para makarating sa US. Yun ang nakakabwisit. Bakit nyo pinapayagan yan? Wala ba kayong border policies? Wala ba kayong immigration laws? Nagulat nga, pag pinanood nyo yung mga videos about yung mga illegal immigrants, illegal aliens na pumapasok dito, may mga Chinese na, grabe. Ibig sabihin, lumipad dyan or nagbarko para makarating ng Mexico, and yet, Mexico pinapasok yan. Similar with Canada. Alam nyo ba sa northern border ng US and Canada, walang wall. As in, tatawid ka lang sa imaginary line. And yet, anong ginagawa ng Canada? Pinapayagan kasi nga, di ba? Liberal Democrats, ganyan yan. Either mapa-Amerikano or Canadian. Yan ang pag-iisip. Kita nyo yung mga nagrarally ng mga Liberal Democrats. No human is illegal. Natatawa ako sa mga ganong sign nila. No human is illegal. So talaga, hindi nila nire-respeto ang immigration law. Walang immigration law. Di ba alam nyo ba yung sinasabi na without borders, there's no country. Wala kang country pag walang border. Di ba? Labas-pasok lang, parang yung bahay mo, walang pinto. So labas-pasok lang ang mga tao dyan. Talaga? And ganyan si Justin Trudeau. Kaya pinagbabayaran ng mamamayan ng Canada kasi yung liberal niya, yung buong Democrats and liberal agenda na pinupush nila for what? 3 terms sa Canada? So, hopefully magising na kayo mga taga-Canada, no? Kaya nga nag-revolution na sila dyan sa house nila, no? Gusto nila sipain si Trudeau. And unfortunately, paalis na si Trudeau, ayaw pa rin niya mag-comply regarding illegal immigration. So ano ibig sabihin yun? Kung kayo Pilipino na makakapanood ng video nito, yan ang palagi kong challenge sa mga liberal Democrats na Pinoy So pabor ka sa illegal immigration? Pabor ka? Na basta maglalabas-pasok lang sa bansa? Ginagawa lang nilang daanan ng Canada? Yun ang nakakainis, no? Parang to the point na accomplished na din ng Canada at Mexico sa illegal immigration na nangyayari. Na yan ang pinupush ng New World Order, no? Wala nang bansa, halo-halo na kayo, no? Walang illegal immigration. So kung ganyan ang pinupush nyo, tanggalin nyo na rin yung pinto ng bahay nyo, tsaka bintana. Pwede naman palang pumasok kahit sino Kahit hindi mo kilala Di ba? Kung yan ang paniniwala mo. Pero, ewan ko ba? Hindi ko alam bakit kailangan ko pa ipaliwanag yan Basic yan Di ba? For the safety and security of your own country, dapat i-protect mo yung border. Ayaw ni Trudeau makisama. Siya yung neighbor natin sa north. Ayaw mong isara yung border. Ayaw mong tulungan kami sa nagpapagamit ka pa. Okay, bigyan ka namin ng 25% tariff. Meron pa pang-troll si Trump sa kanya, di ba? Sakupin na lang natin yung Canada. Hindi naman niya gagawin yon kasi maski ako, as an American, ayaw namin kunin ang Canada. Bakit? Ang dami mga liberal dyan mag-isip Para bang another California yan, another New York, wag na. Sa inyo na yan. Ibig sabihin, maglagay na lang siguro ng wall para walang pakialaman, mas maganda pa. And tandaan nyo nga, yung sinabi ko early on, na ang Canada nakikinabang sa security na pinoprovide ng US. Kaya ba ipagtanggol ng Canada ang sarili niya? Dahil nga nagko-concentrate sila sa mga wokeness na yan ng liberal Democrats.
Ha? Yung mga tampon sa male bathroom, yan ang gusto nilang implement ni Trudeau. Yung mga, ano pa, yung mga they, them pronouns, yan ba ang gusto nyo? O di sige. Sa tingin nyo, during the whole, 3 terms na ba ni Trudeau? 2 or 3 terms? Pinalakas niya ba yung Canada o pinahina? Tapos ngayon magtataka kayo, bakit bagsak ang Canada, ang taas ng prices, ang taas ng gas ng Canada, mataas ang gas, mataas ang housing, halos walang makuhang affordable houses, kaya sinara na yung legal immigration or hinaghigpit. Baliktad nga ang Canada, hindi nyo ba napansin? Yung mga legal immigrants, legal na mga student visas, talaga nila, hinigpitan nila ng todo, talagang pinaliit pa yung yung proportion, samantalang yung illegal immigrants, papasok lang sila ng papasok, tapos nagbibigay pa sila ng pera. Bakit hindi nila question yun? Natatawa ako sa mga Pinoy Anyway, yung mga Pinoy talaga kahit saan, kahit mapa Canada, mapa California, hindi nakikita, hindi ko alam, yung ibang Pinoy lang hindi nakikita yung gano'n, Sumasakay din talaga sa mga woke BS na yan, ng liberal Democrats. Ba't hindi nyo nakikita yan? So, I'm sorry to say, yung mga Canadians ang magsasuffer hanggat nandyan si Trudeau. Idasal nyo na umalis siya agad. Sabi nila, aabot pa daw si Trudeau ng September 2026 talaga. O di, 1 taon pa kayo mahigit magsasuffer. Kasi yung papalit dyan, talagang i-revamp kung ano yung nangyayari sa Canada. 'Di ba? Coming from the opposite party. Anyway, so that's it guys, Sabi ko, I have nothing against this vlogger from Canada. Pinapanood ko yan, si Kuya Puto. It just so happen na parang hindi transparent yung pagkaka-present niya. Hindi niya in-explain, or I don't know kung hindi niya alam the real score, bakit ginagawa ni Trump to. Kasi doon sa video niya, pinapalabas niya na masama si Trump dahil bully lang. Na para bang paggising ni Trump, isang araw, kaya, ilagyan ko ng 25% tariff ang Canada. Ganun lang yun. What about the illegal immigration? What about ayaw ni Trudeau na isara yung border? Bakit kaya? Let me know what you think. Thanks for watching. Bye.